Tumanggi si Coach Sean Chambers na may natanggap siyang alok mula sa pamunuan ng SBP bilang kapalit ni Coach Josh Reyes sa Gilas Youth. Kasalukuyang lagay ni Justin Brownlee matapos makitang tila injured versus NLEX, inilabas ni Coach Tim Cone. Si Justin Brownlee ipinaliwanag din ang nangyari at ang lagay ni Japet Aguilar matapos ang banggaan nila ni Semerad, inilabas din ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang pagbaba sa pwesto ni Coach Josh Reyes sa Gilas Youth, usap-usapan naman ngayon ang papalit sa kanyang posisyon. Ayon sa ilan, kinukonsidera si FEU Tamaraos coach Sean Chambers. Ang isyu ay kaagad binigyan linaw ng assistant coach ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chambers sa report ng Spain. Hindi, wala pang inalok sa akin para sa Gilas. Walang nangyari. Walang inaalok para sa mga kabataan. Doon lang sa mga senior ng Gilas. Sinusuportahan ko pa rin si Coach Tim Cone para sa senior squad. Sigurado yan sa paparating na window. Malinaw po yun ha. Wala pang inaalok ang SBP dito kay Coach Sean Chambers para palitan si Coach Josh Reyes sa Gilas Youth. Ibig sabihin hanggang sa ngayon, nalubhang maaga pa para magdesisyon sa issue, hindi pa sila naglalabas ng anumang pahayag tungkol sa napipisil nilang magtitimon sa Gilas Youth. Normal naman yon kasi malaking responsibility ang ibibigay nila sa isang coach na papalit sa pwesto. So natural talaga na pag-iisipan nilang mabuti kung ano yung pwede nilang ilagay dyan or kung sino ang pwede nilang ilagay dyan. Sa tema naman ng paliwanag ni Coach Sean Chambers, parang may possibility naman na tanggapin niya ang alok kung sakali. Kasi sabi niya, di ba, wala pa. Hindi pa nag-aalok ang SBP. So sabi nga nila, read between the lines na lang, di ba? Medyo hassle lang siguro yung commitment niya sa FEU Tamaraos. Pero alam din naman natin na kaya niya yan dahil ginagawa na ni Coach Tim Cone ng ganung setup. So siguro hintay-hintay na lang tayo sa mga susunod na araw kung sino talaga napipisil ng SBP para pumalit kay Coach Josh Reyes sa Gilas Youth. Habang tila at tubili pa si Coach Sean Chambers na magsalita tungkol sa Gilas Youth bunga ng kawalan ng alok mula sa SBP, nagpaliwanag naman si Coach Tim Cone tungkol sa lagay ngayon ni Justin Brownlee na nakitang tila injured habang nakikipagbakbakan ng Ginebra sa NLEX. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pulikat na naman sa kabutihang palad, pulikat at hindi issue sa tuhod o anuman. Pinatunayan na ni Justin na hindi siya kayang basagin. Knock on wood, bigyan mo siya ng 1 o 2 araw yan, gagaling yan at handa na ulit sa bakbakan. Ayun na nga, pulikat na naman. Ang tindi ng pulikat talaga ni Justin, di ba? Alala nyo naman siguro yung mga dati niyang session ng pulikat. So dati, nung ando siya sa laban ng Gilas sa Asian Games, sa Cambodia po yan, napulikat din po siya doon. At kahit sa ilang laban dito sa PBA, umaatake din ang pulikat niya. So luckily, gumagaling kagad. Naging maayos kagad ang lagay niya doon. Meaning, wala masyadong problema. Kahit siguro alam natin na hindi rin biro yung atake ng pulikat na isang athlete katulad ni Justin Brownlee. Pahinga lang talaga kailangan niya. Pakondisyon ng katawan at sigurado tayo mula kay Coach Tim Cone, makakabalik agad si Justin dito sa laban. Good news pa rin yun kahit natalo sila sa NLEX kung saan kumumada si Dequan Jones ng 44 points kasama ang 4 na 4-point shot. Kung tutusin, kaya pang habulin ng Ginebra ang NLEX sa overtime eh. Ang problema kasi, napulikat na nga si Justin sa halos 3 minutong natitira ng laban sa overtime period. And the rest is history. Pasok ang NLEX dito sa quarterfinals. Kung nagpaliwanag si Coach Tim Cone tungkol sa kasalukuyang lagay ni Justin Brownlee bunga ng pulikat, hindi rin napigilan ang import ng Ginebra o si Justin Brownlee na magbigay ng kanyang pahayag. Narito ang kanyang sinabi. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa palagay ko, kailangan ko pang paghusayan ng trabaho. Alam naman ang lahat na may history ako ng pulikat eh. Kailangan kong mas mag-rehydrate para sa laban, maging sa panahon ng laban. Actually, mahirap talaga sa isang player katulad ni Justin na may ganong sistema. Resulta kasi nun, sakit or yung naranasan niya na pulikat. Mabigat yan para sa isang player na inaasahan ng kanyang team na kumamada ng maayos para ipanalo yung laban. Aminin natin kahit never side ang attitude ng Ginebra, hindi pwedeng isang tabi yung katotohanan na umaasa talaga sila kay Justin. Lalo na sa ganitong panahon, di ba? Yung panahon ng liga na may import. Patunay yung 2 ball possession ng Ginebra kasi sa natitirang ilang segundo sa 4th quarter, kumamada si Justin ng 4 points. Yung huling birada niya na 2 points sa huling 54 seconds na 4th quarter, nag 92-90 sila doon. Yung huling birada niya sa pasa naman ni RJ Barrientos sa huling 33 seconds na 4th quarter, nagtabla na sila doon sa 92. Patunay po yun. Yun yung nagdala sa score na 92-90.
Patunay na kailangan talaga si Justin. Ang problema ay yun, lumabas na siya kahit may natitira pang 3 minuto sa laban sa overtime. Dito mo talaga makikita yung pagkawala niya sa laban. Talo sila versus NLEX. Hindi may kakailang malaking kawalan si Justin Brownlee sa bakbakan, pero hindi rin pwedeng baliwalain ang presensya ni Japet Aguilar sa bawat laban. Versus NLEX, nagtala ito ng 22 puntos, kasunod ni Brownlee na merong 26. Tanong, ano ang lagay ni Japet matapos ang banggaan nila ni Semerad na naging dahilan ng pagkabasag ng kanyang ngipin? Tutukan natin sinabi ni Coach Tin sa report ni Ruben Terrado sa Spin. May appointment siya sa dentist sa Lunes at titingnan natin. Sinusubukan namin siguraduhin na hindi ito sa oras ng practice para magamit namin siya, di ba? Sana maging okay din siya. Buti na lang, ngipin niya at hindi basag ang ilong or panga. Bagay na kaya namang ibalik ng dentista. Buti na lang talaga, hindi nabasag yung panga. Buti ngipin lang yon. Kung nagkataon, mas malaking problema ang dala nun kay Japet and of course dito sa Hinebra kay Coach Tim Cone. So confirm naman nakakayaning maayos ng dentista ang lahat kaya siguro makikita ulit natin ang magandang performance ni Japet sa mga susunod na laban. Dinig natin, nagsorry na rin si Semerad tungkol dyan. Hindi naman talaga intention yun eh. Mabigat kasi laban. So expected talaga na may mga ganong senaryo or hindi maiiwasang galaw ng player na magdudulot ng pinsala sa kapwa niyo player. So guys, maraming salamat.